Diyan meron tatlong inarestong nagpapanggap na mga reporter kahapon. Daig pa yung mga tunay na reporter, ha? Ayan, naka-bulletproof vest sila, may tatak na press. Ayan, sino po sila, General Sir? At totoo bang freelance nga ba sila o ano ba talaga sila? Yung nalabas po na, yun na po, allegedly freelance journalist po sila. And yun nga po, nagpakita po sila ng ID. We have to understand po, nagpalabas po kasi yung city government ng Manila ng isang ordinansa na nagbabawal po ng pagsusuot po ng balaklava. Ito po ay in response po kasi sa mga krimen na nangyayari na ang may nakasuot po ng gano'n ng mga suspects po natin. So, with that ordinance po ay kung nakasuot ka po doon na naglalakad na nakasuot ng balaklava ay sisitahin ka po talaga, iimbitahin ka at titignan po yung inyong pagkakilanlan. Ay yung nangyari po kahapon ay inimbita po natin yung tatlong nakasuot pong gano'n at after na may paliwanag po na may mga ordinansa na pong gano'n at nakita po yung pagkakilanlan nila ay agad pong inirelisting po ng ating kapulisyan kasi ang first offense po ay parang pagsasabihan lang or reprimand lang po. Pero na-record po yung identity po nila. Ayan. Pero sino nga ba sila? Anong identity nila? Estudyante ba o mga baka school journalist yan? Or ano ba ang identity nila, General Sir? Ay estudyante po sila sa isang kilalang eskwelahan po and mga freelance journalist po sila. Parang may organisasyon po silang kinabibilangan. Opo. Baka sila ay reporter ng school organ, school newspaper. Parang ganun po yung lumalabas po. Kaya lang ba't naman sila magsusot ng balaklava? Ayan, oo. Kami mga tunay na journalist dapat nakalantad ang mukha, may mga ID, ayan, pero sila parang may tinatago although na nakasuot sila ng press na vest na may tatak na press. Tama po yun. Yun nga po ang nag-raise po ng suspicion natin kasi naka-vest na po sila, naka-balaklava, naka-Kevlar helmet pa, tapos may mga ano pa sila, parang gas mask na ano. So, nag-isip din po kagad yung ating mga intel operative, yun, sinita po sila.